Hello po mga kabesti. Ito po inyong kabesti. Kabesti ng lahat. Kabesti ng buong bayan. Hello, hello, hello. For today's video, magluluto po tayo ng ginataang papaya at laing. Ito po ay mga koleksyon ko ng mga gata, mga lutuing gata na natutunan ko pa sa aking lola. Bago tayo magsimula ng ating pagluluto, nais ko muna sa mga papagawi sa aking channel, nais ko muna kayong imbitahan, please subscribe, and push the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong video. So ngayon mga kabesti, dako na tayo sa ating kusina at tayo magluluto na ng ating mga gata. Ginataang papaya na may hipon at laing. Tara na po! Okay, ginger, garlic, onion, coconut milk, liquid seasoning, salt, shrimp, magic sarap, pork cubes, pepper, canola oil, and unripe papaya. So first step, balatan muna natin yung ating papaya, saka natin hatiin sa gitna, at saka natin hatiin ng 8 piraso. Okay, pagkahati ng 8 piraso, kumuha tayo ng isa at saka natin siya hiwain ng 1/4 inch thickness, 1/4 yung kapal, okay. At pagkahiwa natin, okay, susunod natin ngayon ang ating sibuyas, okay. Ating tanggalin muna yung kanyang balat, at saka natin itapon yung kanyang balat, at saka natin hatiin siya ng kalahati at hiwain natin ng horizontally, okay. Siya nga pala mga kabesi, nakalimutan ko sabihin sa unahan, ito palang ating niluluto ay ang ginataang papaya na may hipon. Okay. Ang sunod nating steps ay ang luya. Okay. Ating balatan yung luya at saka natin siyang hiwain ng pa-strips. Okay. Pwede nyo naman siya hindi balatan mga kabesti. Pwede rin siya may balat kung gusto niyo. Depende po dun sa gusto, naayon sa gusto ninyong hiwa. Okay. Dadako tayo ngayon sa ating garlic, okay. Finely chop or mince the garlic. Ibig sabihin, pwede siyang chop mo lang, pwede yung mince. So ngayon dadako tayo dito sa ating lulutuin. 2 tablespoon na canola oil, okay. Siyempre, painitin nyo na muna yung ating pan bago nyo lagyan ng ating mantika. Okay, pagkalagay ng ating mantika, ngayon, saka natin ilalagay ang ating ginger, ang ating onion, garlic, at saka natin syempre siya isote. Okay, ano pa ba? Okay, pagkalagay natin ng mga sangkap na yan, mga kabesti, kung sa tingin natin ay luto na lahat yung nilagay natin sangkap, lalo na yung sibuyas, kung translucent na siya, pwede na ngayon natin siyang, okay, ilagay ang ating hipon. So, pwedeng alternative dito, pwede dito ang hipon, ang pork, ang tawag dito, ang daing o dilis, pwede rin naman manok. Kung anong gusto niyo yung ihalo doon sa inyong ginataang papaya. Okay. And then, saka nyo ilagay ang ating liquid seasoning at saka natin siya haluin. Okay. Pagkahalo natin, so, tingin natin na malapit na maluto yung ating hipon, saka natin ngayon idagdag yung ating papaya. Yung hilaw na papaya, saka natin siya idagdag at saka natin siya haluin. See to it mga kabes na magiging pantay ang luto ng ating papaya. Ayon sa ating pagkakasutay ng ating papaya. And then, cook for 15 minutes. And then, dagdagan nyo ng tubig kung dapat dagdagan ng tubig kasi kailangan na maluto na maigi
yung ating unripe papaya. And then, saka natin siya haluin. Okay. Pag nahalo natin, takpan natin yung ating kasirola at lutuin natin ng 2 minuto pa. At pagkaluto ng 2 minuto, okay, lagyan natin siya ng cubes at magic sarap. Okay. Saka natin siya haluin. Ang sarap na ng amoy mga kabesi. Kung nandito kayo, ang bango-bango na niluluto ko. Ang sarap-sarap ng amoy niya. Napakasarap niyang amuyin. Okay. Saka natin ngayon ihahalo ang ating kakanggata. Pagkahalo ng ating kakanggata, ating isute, takpan natin ang ating kasirola, at saka lutuin natin siya uli ng another 5 minutes. Okay, see to it mga kabesi na maihalo na maigi yung ating kakanggata. And then, yan na, sinabi ko na kanina, cover and cook for 5 minutes. Okay, at saka natin idagdag yung ating siling pangsigang. At pag idagdag na natin, ilagay natin yung ating salt and pepper para masisigurado natin na masarap at malasa at makreamy yung ating nilulutong ginataang papaya. So, ayan po. Okay, stir and cook for 2 minutes. Okay. Para maluto na maigi yung ating mga ingredients. Okay. So, ngayon, sa tingin ko mga kabesti, okay na siya. Pwede na siyang patayin. At pwede na natin siyang ihain. So mga kabesti, it's done. Ready to serve. And enjoy! Ginataang papaya na may hipon. So ngayon, ang ating lulutuin, mga kabeste, ay ang laing. Ituturo ko na po sa inyo ito, step by step. Sana maibigay nyo lahat ng yung tutorial ko sa inyo na tungkol sa lutuin. So, tara na po. Ito na po. Susunod na po ang ating laing. Ating pong lutuin mga kabesti ay ang laing. Ito po ang mga sangkap. Meron po tayong bawang, sibuyas, luya, gamit natin luya, chili flakes, pork meat, kakanggata, magic sarap, at nor pork cubes, at gagamit din po tayo mga kabesti ng bagoong. So, hindi ko sa inyo mapakita mga kabesti yung aking laing kasi aking pinapakuluan yung taro leaves. Pinapakuluan ko po at mamaya, pag nilagyan ko po siya ng gata, hindi na siya mahirap lutuin at malambot na po. Lagyan natin ng bawang mga kabesti. Lagyan natin yung babo. Lagyan natin kabesi. Lagyan natin para masarap. Okay. Pag kumulo, saka natin ilalagay yung ating taro leaves. Masarap to mga kabesti. May lamok.
Tayo mo natin kumulo mga kabesti. Simmer for 10 minutes. Takpan muna natin. Natuyo siya mga kabeses. Saka natin ilalagay yung ating pangalawang gata. Kakang gata para medyo umano lang siya mga kabesi. Nilagay ko sa freezer. Tayo na lang natin siya na matunaw. Tapos i-absorb ng taro leaves ang ating gata. Nilagyan ko ito mga kabesti kanina ng asin. Yung nilagay ko yung bawang at sibuyas sa yung baboy. Para hindi na ako magtitimpla. So, ihuli ko na ngayon mga kabesti itong ating chili flakes. Sana hindi siya manghang. Napakarami nito mga kabesti. Sana makain natin. So, tayo lang natin siya kabesi na matuyo. Kasi pangit naman yung laing na basa. Kailangan po siya ay tuyo. So, konting pakulo na lang po mga kabesti. Siguro another 15 minutes simmer. Okay. Tayo na lang natin siyang kumulo uli. Para matuyo. So mga kabesti, almost done. Tikman natin. Sunog na ilalim, kaya na natin patayin. Okay mga kabesti, it's done. Tapos na po. So ngayon mga kabesti, hindi tayo matapos na syempre na hindi tayo magpapasalamat sa mga viewers natin, sa mga kamag-anak at kaibigan na nanonood ng ating video. Syempre, nagpapasalamat din ako sa mga teams ko. Pasalamat din ako sa mga nagko-collab sa akin. So, ito na po. Simulan na po natin ang ating thank you portion. Thank you portion daw. Okay. Maraming salamat po sa aking mga kaibigan, sa aking mga kamag-anak, sa aking mga secret viewers na nanonood ng aking cooking lesson, ng vlog na ito. So, maraming salamat sa inyo. At nagpapasalamat din ako syempre sa aking mga ka-teams, sa mga nagko-collab sa akin. So, maraming salamat, Team Academy, Team Shin International, Team Panpan, at sa mga nagko-collab sa akin ng mga teams. Okay. Maraming salamat sa inyo, sa suporta, at patuloy na pinakikita nyo sa akin na pagmamahal. At ganoon din po, siyempre, hindi natin pa pwedeng kakalimutan ang nagbigay sa atin ng guidance para magkaroon tayo ng mga magagandang content na walang iba, kundi si Lord. So, maraming salamat, Lord, for the blessing, sa wisdom and knowledge na binibigay nyo sa akin para magkaroon po ako ng mga magagandang content. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless you all. I love you all.